you, Brother Sunny. Okay. Brother Jerome, wala ka ng takas. Ikaw na. Sige po. Yung sa akin po, actually hanggang ngayon po, pero alam niyo na rin po yung kalagayan ko in terms of yung challenge ko na ipagpaaral yung aking anak mo. At ito nga po, fourth year college na siya. So, bago pa lang magsimula yung klase, talagang yun na po talaga pinagdadasal ko. At nagsimula po yung klase nila August last. So, sa awa naman po ng Diyos, no, bayad na po yung kanyang tuition fee. Hindi ko po alam, no? At yung mga kasi nga talagang ito nga talaga yung sa akin na parang kung wala si Lord, no, parang imposible I give up. Yun pa lang sa simula pa lang ng first year, sinabihan ko na si anak ko, tigil na, most likely titigil na yung ating pag-aaral or lumipat ka sa ibang school dahil hindi kaya ng aking sweldo yung matrikula mo dyan sa UST. And that was 4 years ago, 3 to 4 years ago. So this will be the 4th year na nga ng son ko. And truly God is amazing. He is, you cannot, tawag nito, I cannot, words are not enough how you can comprehend, no, na may nagbigay sa iyo from the US na hindi mo naman kilala, na ito ay doon sa ibang Senakel, no, na mga inaano kong grupo. So parang nag-comment nga lang ako doon sa group namin sa isang Viber group. Maganda tong shinare mo. Kasi may mga nag-share na mga video eh. I can relate. Sabi ko, I can relate to this video because I am also a father na who are also struggling financially para mapaaral yung kanyang anak. So maganda yung mga na-share doon. So tapos ayun nga, at may na-share din akong parang video ko na ito may lang, na may nag private message sa akin na sabi niya, I am willing to help your son make finish his school. So ayun po, bali, so and I thank the Lord, no, na may na consistent yung aking anak na dinlist din siya, dinlister. So I pray na ayun nga, 'di ba, kasi nga hindi po tagal lang ako hindi nagsisimba itong mag-ina ko, but I pray that they were able to recognize that these provisions that are from God, it's not from because magaling ako mag-sales talk o mambola or whatever or maghingi ng pera or di naman sa ganun. I don't so I just lang, sabi ko, I share with them of my struggles, then ganyan, because of my mistake. So I truly thank the Lord. I mean, so yun nga that's why, no, yung pagiging for this year or for the past years, I am truly grateful na ma-receive ko siya every day. That is way of my showing my I love you to the Lord. By just receiving Him every day in the
in the Eucharist. And ayun nga po, and just like Brother Butch, na in-invite ako doon din sa church na maging lay minister at siguro a year ago na siguro yon or more. But then, sabi ko, kasi I normally take the communion sa priest kasi parang sinabi ko, di ako, parang, I'm not saying, sa, pag wala, I also receive din naman if hindi kung nandun ako sa ibang row or hindi nagkataon na lay minister yung row ko, but yun nga, I'm blessed naman na dito sa parokya namin o sa Divine Mercy, I can receive the Lord through the tongue, no? And every yun nga, those impossible things na hindi mo akalain na every month you can also do your penance confession at first Friday of the month. And then, ayun nga po, yung nabanggit ko ngayon, first Friday is really a day that is different from other sacraments because andyan na yung Eucharist, andyan na yung anointing of the sick because it is a healing mass, and merong kumpisalang bayan. So there are 3 grace of sacraments that you receive. So going back doon sa invitation na na inayawan ko, ang nabanggit ko doon ay baka na lang po siguro, baka pwede ako doon sa lector. Tapos yung nakarinig sa akin at that time, kasi nung nabanggit ko yung time na yon, meron kaming charity na ginagawa ang Divine Mercy Apostolate para doon sa mga nagbibigay ng mga pagkain sa mga sa street dwellers. So narinig nung isang usher ng simbahan na kasama ko at sa isang grupo, at na-share niya nga doon kay Mami Irene Tumaob, siya yung head ng mga Ministry of Lectors and Commentator. At yun na nga, na-invite ako. And thanks be to God, nung last Saturday, nabigyan na po ako ng certificate. Kami, 7. Ako lang yung isang, I think na-share ko yung picture, isang lalaki sa 6 na babae. So, 7 kami. Who knows, no? I mean, maybe we don't know kung ano plano ni Lord kung i-share po natin yung LBS. Kasi po dito sa lugar namin talagang hawak or ng baluarte ng Couples for Christ Kahit dito sa St. Joseph Chapel ay may mga CLP silang ginaganap dyan. But anyway, baka who knows that LBS pwede nating ma-share di. I already shared some videos doon sa grupo namin. And yun lang, no? I mean, these impossible things, no? That is truly for me na parang if I don't rely on the Lord, then it is impossible for me, for men, as I already mentioned sa aking anak. But when you abandon yourself, and when you just, yun nga, full trust, because ayun naman talaga ang mensahe ng Divine Mercy is that, Jesus, I trust in you. So when you trust the Lord, everything fall into right places. So right now, meron din akong yung tawag nito, this Sunday message, no, that we have to carry our cross. Ito, may panibagong cross kasi nga yung sa dasal ko kanina na
we have struggles na dun sa work ko na I'm not able to deliver yung mga quota, yung mga sa sales namin. But again, I abandon it to the Lord. So even in this struggle, if let it your will be done, Lord, and I know He has greater plans pa. And who knows, mabubulaga ulit tayo ni Lord. So yun lang po. Maraming salamat. And for that, may God be praised, may be blessed, loved, honored, and adored. Thank you po. Thank you.